niyo po, pag sinabi pong ministry, it is about serving God. Ito po ay patungkol sa pagpapagamit natin sa Diyos. Kung ano po ang meron tayo na mula sa Diyos, hindi po natin kailangan ipagdamot, ipagramot. We need to use, to obey according the will of God. Kailangan po nating ipagamit anumang meron tayo sapagkat ito po yung nais ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, even po yung ating kalakasan, kalusugan, gamitin po natin habang mayroon tayong buhay. Sapagkat ang ating pong buhay ay may tama po yung duration, may tama po yung meron po yung hangganan. Marami pong tao nagsisi sapagkat hindi niya po nagamit, hindi po niya nagamit ang kanyang buhay nung panahon na siya po ay malakas, nung panahon na siya po ay malusog, nung panahon na siya po ay wala pang sakit, wala pang nararamdaman. Nung dumating po sa point ng buhay niya na siya po ay meron ng malubhang karamdaman, meron na pong iniindang sakit at karamdaman, dito po niya na-realize na sana po ay ipinagamit niya yung kanyang buhay sa Diyos. Kaya lang huli na po ang lahat. At ang paglilingkod po sa Diyos ay marami pong aspeto. Higit sa lahat, anuman pong mga bagay na meron tayo, na naging good steward tayo mula sa Diyos, napakahalaga po na ito po ay ipagamit natin sa Panginoon. Naalala ko po yung lalaking mayaman na nakatala ang buhay sa Bilbia na sabi niya, napakarami ko ng ani sa aking bukirin, ano ang aking gagawin? Wala na akong paglalagyan. Sabi niya, alam ko na, gigibain ko, titibagin ko ang aking mga bodega at magpapatayo ako ng mas malaking mga bodega at pagkatapos nito ako ay kakain, iinom at magpapakasaya sapagkat ako'y napakarami ng mga ani at sobra-sobra na ito para sa aking sarili. Pero sabi ng Diyos, nangusap ang Diyos sa kanya, hangal, sa gabi ding ito, kukunin ko na yung buhay mo. Sino ang makikinabang sa mga pinagpagalan mo, sa mga inipon mong ari-arian dito sa lupa? So makikita natin mga kapatid, hindi lang tayo pinagpapala ng Diyos, hindi lang tayo ibinibless ng Diyos para sa ating sarili. Ang Diyos po ay nakatunghay mula sa kalangitan kung papaano po tayo ay pinagkakatiwalaan niya ng anumang mga ari-arian, mga bagay sa ibabaw ng mundo na nakamit natin sa ating pagpupunyagi, sa ating paghahanap buhay, sa ating pagsisikap. But we need to understand kung bakit natin na-achieve ang maraming bagay, ito'y dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Lahat ng ating karunungan, ability, kahusayan, mula sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya lahat ng meron tayo, mga kapatid, lahat ng ating pong tatanggapin na biyaya at pagpapala mula sa Diyos, even yung ating pong buhay, yung ating talents, yung ating resources, yung ating ability, yung ating wisdom, walang po pwedeng magyabang po sa atin. Lahat yan ay mula sa Diyos. Kaya sabi nga po ng 1 Corinthians 16:12,
12:14, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken, whatever you do it all for the glory of God. Sa lahat ng ating gawin natin para ang Diyos ang maparangalan sa buhay natin. It is about serving God. Ngayon po, araw ng linggo. Pansinin niyo po dahil mainit, dahil linggo, weekend, pansinin niyo po ang napakaraming tao ngayon kung nasaan. Nasa beach, nasa resort, nasa malalamig na lugar, nasa bakasyon. Wala naman pong masama doon. Nagamitin natin yung ating pong mga pinagpagalan sa mga ganyan lugar. Pero ang importante po, unahin natin muna na pasalamatan, papurihan ang Diyos na kung saan nag-iingat at nagpapala sa atin. Sapagkat, sabi nga ng Lord, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. So makikita po natin ang Panginoon ang may sabi, habang kayo ay lumalayo sa akin, habang kayo ay nawawala ng panahon sa akin, habang kayo ay walang ibinibigay na pagpapahalaga sa akin, wala kayong magagawa. Mangangaral chapter 2 verse 25 sabi ng Diyos, kung wala ang Diyos, walang mararanasang totoong kasiyahan ang isang tao. Makamit man ng tao ang kayamanan ng buong mundo, siya man ang maging pinakamatalinong tao, pinakahenyong tao sa buong mundo, nang dahil sa kanyang kasipagan sa pag-aaral, siya man ang pinakamayamang tao nang dahil sa kanyang kahusayan sa paghahanap buhay. Pero kung wala ang Diyos sa buhay niya, walang kabuluhan ang kanyang narating sa buhay. So makikita po natin mga kapatid, ang tunay po makapagbibigay ng satisfaction sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nakikita pero nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Siya po yung pinuntahan natin ngayon sa lugar na ito. Kung bakit tayo nagtataas ng kamay, kung bakit tayo umaawit, kung bakit tayo pumapalakpak, kung bakit tayo sumasayaw, kung bakit natin tinutugtog ang mga iba't ibang uring instrumento, hindi para sa kanino paman, kundi para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, worth it yung lahat ng ginawa natin ngayon. Wala kayo ng umaga hanggang ngayon. Nag-prepare tayo, nagbihis tayo, naligo tayo, namasaheros tayo, nagpunta tayo dito. Lahat ng ginawa natin na ito, it is about our God. At ito yung gustong-gusto ng Panginoon. Ngayon, ang ating topic, what is ministry? Part po yan ng ministeryo. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng meron tayo, na ito ay ginagawa natin para sa Diyos, hindi para sa tao. It is about ministry. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating papangarapin, lahat ng ating paplanuhin, lahat po dapat kasama ang Diyos. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Makikita po natin ang isang tao na patuloy na lumalayo sa kasamaan. Pag sinabing kasamaan, ito yung masamang mundo. Pag sinabing kasamaan,
ito yung bunga ng kadiliman sa mundong ito. 1 John 5:19, the whole world is under the rule of one evil. Ang buong mundo po ay pinahintulutan ng Diyos sa maikling panahon na ito po ay mapailalim sa kapangyarihan ng kasamaan, walang iba kundi si Satanas. Kaya mapapansin po natin ang mundo, the four corners of this world, laging may kaguluhan. Hindi po ba napapansin yon? Laging may kaguluhan. Bansa sa bawat bansa, hari sa bawat hari, lahi sa bawat lahi, pamilya sa bawat pamilya, tao sa bawat tao. Pansinin niyo po, laging may kaguluhan. Hindi natatapos. Kahit mismo po, minsan, sa isang pamilya na po, sa isang tahanan, hindi matapos-tapos ang kaguluhan. Bakit po? Kasi meron po kasi na hukbo ng kasamaan sa himpapawid na paruot parito na pinamumunuan ni Satanas. Ephesians chapter 6, beginning verse 10 up to following verses. Na sinasabi po dyan, hindi yung kapwa mo ang kaaway mo. Hindi kung sino pa man ang kaaway mo, kundi merong napakahusay na promotor na gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng conflict para ang maraming tao ay hindi magkasundo-sundo, mag-away-away hanggang sa dumating sa sukdulan yung kanilang pag-aaway-away. Yan ang binabanggit ng 1 John chapter 9 verse 19. Kaya makikita po natin dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay ituturing ng Diyos na isang kasangkapang maringal. Nagiging kasangkapang maringal at dahil ikaw ay lumalayo sa kasamaan, ikaw ay pinipili ng Diyos para maggamitin ng Panginoon Diyos dito sa lupa sa mga gawain na makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ang isang taong patuloy na humahakbang, nagpaplano, nagbibigay ng oras at panahon sa salita ng Diyos, sa mga ganitong klaseng gawain, ito po ang magiging starting point ng isang tao mula sa kanyang kabataan, may sapat na gulang, katandaan o senior na, walang pinipili ang makapangyarihan at banal na salita ng Diyos. Ito po ang patuloy na gagamitin ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao, anumang antas, anumang edad siya, para siya'y patuloy na ilayo sa madilim na sanlibutan ito na po pwede siyang maimpluwensya. Mga kapatid, napakahalaga po kung saan natin dinadala yung ating mga sarili. Sapagkat the moment na ang ating mga sarili dinala mo sa mga lugar na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos, iimpluwensyahan ka niyan at yan na ang huhubog sa iyong kaisipan at pagkatao. Pansinin niyo yung mga kabataang napariwara. Ang mga nakasama ay mga manginginom. Isang araw, pasyat-syat lang. Hanggang sa dumating ang panahon na siya na ngayon ay lasinggero. Hindi na halos tinatablan ng dosage ng mataas na content ng alcohol ng alak. Diyan po'y pinagdaanan ko po sa aking pong kabataan. Lahat ng klase ng alak po ay nainom ko. At nung mataas na po yung dosage ng aking alcohol content sa katawan, pinaghahalo-halo na po namin yung ESQ,
yung mga gin, hindi na po kami halos tama kasi po habang ikaw yung nagbababad sa alak, tumataas yung dosage at alcohol content sa katawan mo na para hindi ka na malasing. Ganon din po yung drugs. Yung marami pong naging addict, una po pa mariwa-riwana lang, hindi na po tinatamaan sa marijuana, umiinom na po ng mga syrup, hindi na po tinatamaan ng mga syrup, nagshabu na po. Ganun lang po. Ganun po ang impluwensya ni Satanas sa mundo. Kaya po ang maraming tao nawasak ang buhay, maraming tao napariwara ang buhay, maraming tao nawasak po ang pamilya. Dahil nga po sa maling landas na kanyang pinupuntahan, maling kasama na kanyang sinasamahan. Isang araw nang ako po ay sumama sa isang kaibigan, nadidala po ako sa ganitong gawain. Sa panahon ng aking kabataan, nakita ko po yung sarili ko habang ako po ay nakikinig ng Word of God na parang ako po ang tinatamaan ng mga salita ng Diyos. At hindi ko po namalayan bumagsak yung aking luha. At nung bumagsak yung luha ko, parang ang daming bigat, ang daming tinik. Nagkaroon ako ng kapanatagan, nagkaroon ako ng kapayapaan. Mula noon, hanggang sa aking kabataan, nagpatuloy po ako at naranasan ko po yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. At yun po yung pangarap ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10 na ang sabi ng Lord na parito siya upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mga kapatid, especially po sa mga kabataan, ang pinakamabigat na stage po sa isang tao para mabago ang buhay ay yung mga kabataan. Sapagkat sa kabataan po, napakaraming temptation. Pero ang kabataan po, ang tunay na pag-asa po ng ating Panginoon. Sapagkat sila ang mas magagamit ng Diyos para magkaroon ng pagbabago ang pamilya, pagbabago ang komunidad, pagbabago ang bawat isang mga kaibigan nila. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay makapag-minister sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko po, what is ministry? Ministry is about serving God. Number 1 point. The purpose of ministry is to glorify God, not to glorify ourselves. Marami pong tao, may iba't ibang uri ng relihiyon at gumagawa sila, nagmi-ministry sila, pero hindi po para i-glorify ang Diyos, para po mag-glorify ang kanyang sarili. Pansinin niyo po, marami po tayong kilala na mga ma-impluwensyang tao, gumagawa ng maganda, gumagawa ng mabuti, pero po makikita niyo po, yung lahat ng ginagawa nila, donated by, talagay po yung pangalan, pati po yung picture po na kanila pong mukha sa isang napakalaking tarpaulin. Even po ang marami nating politiko, di ko po nila lahat, nagpapagawa ng tulay, papagawa ng eskwelahan, papagawa ng kalsada. Pero pansinin niyo po, lagi po nakalagay ang kanilang pangalan, maski po yung kanilang pong mukha sa mga proyekto. Pero ang totoo po, yung mga ginastos doon, hindi naman po galing sa bulsa nila. Yung po ay galing sa ating ibinabayad na buwis. Ano pong ibig sabihin nun? Sila po'y gumagawa, hindi para parangalan ng Diyos, kundi para maangat at mataas ang kanilang pangalan. Binibigyan ko lang po na example. Ganyan po ang maraming politiko. Bihira po sa mga politiko na tahimik na gumagawa na maraming proyekto para sa mamamayan,
na hindi po binabalandra ang kanyang pangalan at ang kanyang litrato. Pero ako po ay meron pong nakilala na inabutan na isang mayor ng bayan ng Baliwag na ngayon po ay Baliwag City na. Na lahat ng kanyang pinagawang proyekto sa amin pong bayang Baliwag, ang nakalagay po sa kalahat ng kanyang proyekto, ito ay proyekto ng mamamayan ng bayan ng Baliwag. Yun po yung tama. Lahat ng kanyang proyekto, wala kang makikita na kanyang pangalan at litrato ng kanyang mukha. Pati po yung mga service ng bawat barangay na sasakyan, wala po yung mukha niya. Wala po yung pangalan niya. Ang nakalagay po, ito ay proyekto ng mamamayan ng bayan ng Baliwag. Ako po ay sumaludo, pumanga sa mayor na yon. Napakarami po niyang ginawang pagbabago sa bayan ng Baliwag nung siya po ay maging mayor. Nilinis niya ang bayan ng Baliwag. Bumango ang bayan ng Baliwag. Nawala po yung mga kabataan na mga adik-adik, naghihikaw, mahaba ang buhok. Inayos niya ang traffic. Yung matagal na panahon na maraming namamatay doon sa highway po. Mula po sa aming barangay, sa Tangos, sa San Roque, papatawid po ng bayan, napakaraming namamatay. Ginawa niya po yung solusyon at siya po nademanda pa. Pero nakalagay po doon, yun po yung flyover. Siya po ang lumikom nung pondo na yon, na matapos pong maipatayo, siya po'y nademanda pa, pero inilaban niya po yung sa korte na ipanalo niya. Kinontra po siya ng mayayaman sa bayan ng Baliwag para hindi matuloy yun. Pero inilaban niya po yun. At makikita niyo po sa ilalim po ng flyover na yun nakalagay, proyekto ng mamamayan ng bayan ng Baliwag. Sino po yun? Ito po si Mayor Lando Salvador. Ay isa po sa, hindi ko po makakalimutan na politiko na talaga totoong naglingkod sa mamamayan ng bayan ng Baliwag. Grabe po ang naging ganda ng bayan ng Baliwag nung araw na siya po ang nakaupo. Malinis, tahimik, at talagang umunlad ang bayan ng Baliwag. Pero nung siya po ay ala na po sa posisyon at meron na pong ibang mayor, nakita ko po yung pangalan po ng bagong mayor doon sa ilalim ng flyover. Nakakahiya. Nakabalandra po yung pangalan ng bagong mayor sa ilalim ng flyover. Samantalang yung mismong mayor na nagpatayo noon ay hindi po niya nilagay kahit isang letra ng kanyang pangalan. Ano po ang ibig ko sabihin mga kapatid? Ito po ang gustong-gusto ng Diyos sa ating po mga ginagawa para sa Diyos. Na hindi po tayo dapat ang napaparangalan at natataas sa lahat ng ating ginagawa, kundi ang Diyos po nating pinaglilingkuran. The purpose of ministry is to glorify God, not to glorify ourselves. Kaya sabi ng Lord sa Santiago chapter 4 verse 10, ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. At ang nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. My beloved brethren, sa lahat ng ating gagawin, panatilihin po natin yung kapakumbabaan sa ating puso, sa ating isip, sapagkat merong Diyos na nakatunghay sa atin sa kalangitan na hindi natin alam. Kapag nakikita niya na ikaw ay naglilingkod ng totoo, ng may kapakumbabaan, kahit ano yung nararanasan mo, nagpapatuloy ka lang ng tapat, may tamang panahon. May rewarding na ibibigay ang Diyos sa bawat isang
totoong naglilingkod para ang Diyos lamang ang kanyang pinararangalan. Kaya mga kapatid, I want to encourage to all of you, samantalahin po natin ang pagkakataon habang tayo'y buhay. Habang tayo ay makapagmi-ministry sa Panginoon para sa lahat ng ating gagawing ministeryo, ang Diyos ang napaparangalan. Yung pong pag-akay, pag-i-invite ng ating mga kaibigan, mga kakilala, mahal sa buhay, alam niyo po bang may sinabi ang Diyos sa Daniel chapter 3 verse 12? Ano po ang sabi ng Diyos doon? Gustong-gusto po niyang nakikita ang bawat isa po sa atin. At talagang very aggressive tayo, very passionate tayo. At talagang gamitin natin yung ating sarili, yung ating buhay, yung ating resources ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kilala, ay dalhin natin sa ganitong gawain para magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Ano po ang sabi ng Daniel chapter 3, verse 12? Magniningning na parang tala sa kalangitan ang bawat isang umakay patungo sa kabutihan. Yun po ang sabi ng Diyos. Magniningning na parang tala sa kalangitan ang bawat isang umaakay sa maraming tao na napapasama para dalhin niya sa mga ganitong gawain. Sapagkat sa ganitong gawain, ipinangangaral ang purong salita ng Diyos at dito lubos na makikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nakikita pero bumabago ng buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po sa lahat ng ating ginagawa, tiyakin po natin na ang Diyos po ang nabibigyan po natin ng mataas na karangalan, hindi po yung ating mga sarili. Tingnan niyo po yung sabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Psalm chapter 86 verse 12. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name. Sino po may sabi niyan? Si Haring David. Si Haring David na dati lang hamak na pastol ng mga tupa. Isang pinakamababang uri ng kalagayan sa buhay during that time, pastol ng tupa. Sa panahon natin, ano po ba yung mga hayop na pinapastulan? Umisip po kayo. Itik. Sa ating generation, ang mga hayop na pinapastulan at nangangailangan ng pastol sa gitna ng kabukiran at init ng araw ay yung mga itik. Kapag ikaw ay nagpapastol ng itik, sa ating kapanahunan, isa po itong mababang uri ng hanapbuhay. Mahirap, malungkot, wala kang kausap, sa gitnang bukid, mainit, malamig pag umuulan, makati yung iyong mga talampakan, paa, sapagkat yung itik po, iba po yung dulot nito, nakati sa mga pastol. Kapag sa gabi na isilong na po yung itik, yung pong pastol ng itik nandun lang po sa isang tent sa bukid na mababa, doon siya natutulog. Kaya kung nag-iisa po yung pastol ng itik, napakalungkot. Hindi niya po pwedeng kausapin yung itik. Kapag nasalita po sa mag-isa, para po siyang nawawala sa sarili. Ganun po ang kalagayan ng isang pastol. Pero si David, habang nagpapastol ng mga tupa,
nanginginain yung kanyang mga pinapastulang mga tupa sa kaparangan, siya po ay tumitingala sa langit at lagi po niyang kinakausap ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nakikita, na atin pong sinasamba sa lugar na ito at Diyos din po ni David. Lagi niyang kinakausap through prayer at lagi niyang inaawitan, wino-worship, kagaya ng ginawa natin kanina. At sa panahon ng kanyang pamamahinga, maraming gabi na hindi siya makatulog, inuumaga siya. Awit chapter 63. Sa panahon ng aking pamamahinga, ang laman ng aking gunita at puso, ikaw aking makapangyarihan Diyos. Ganun po ka-passionate si David. Sa panahon ng kanyang pagiging binatilyo, kabataan, yung kanyang mga kapatid, ang layo po ng narating sa buhay, mga general ni Haring Saul. Pero siya po, na isa sa pinakabatang kapatid, anak ni Jesse, pastol ng tupa, pastol sa kaparangan. Pero ang kaibahan po ni David, sa lahat ng kaniyang ginagawa, kahit kaaba-aba, kahit mahirap, kahit nagtitiis, kahit nag-iisa, lagi niyang gino-glorify ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya yan po yung sinasabi niya in the book of Psalm 86 verse 12. Siya po ang sumulat ng book of Psalm. I will praise you, O Lord my God. Pupurihin kita, aking Panginoon, aking Diyos, ng buong puso, at aking kitang pararangalan ang iyong pangalan. Excuse me. At ito po ay hindi nalingid sa Diyos. Nakita po ng Diyos sa kaaba-abang sitwasyon ni David na isang kabataan, isang binatilyo, na napakababa ang sitwasyon ng buhay, hamak na pastol ng tupa. Pero nakita ng Diyos mula sa kalangitan, mula sa kanyang trono, day after day, day after day. And then after that na siya po ay makapagpastol ng mga tupa at nakasilong na po yung mga tupa doon sa kulungan. Sa kanyang pamamahinga na dapat siya'y namamahinga na sapagkat maghapong tagal, maghapong pagod. Ang iniisip pa rin po ni David ay ang Diyos na kanyang nakilala at sinasamba at Diyos ng kanyang magulang. Kaya ito po ang naging dahilan kung bakit si David ay sobrang kinalugdan ng Diyos. Ito po ang naging dahilan kung bakit si David ay sobrang pinagpala ng Diyos. Sapagkat nakita ng Diyos yung ginawang pagpapahalaga, yung ginawang pag-glorify, yung ginawang pagmiminister, paglilingkod ni David sa Diyos. Kaya mula po sa isang hamak na pastol ng tupa, inappoint siya ng Diyos na maging hari ng bansang Israel. Napakabata pong naging hari ng bansang Israel ni David. At nung naging hari na po siya, nagkaroon siya ng mga tapat na tagasunod. Nagkaroon siya ng napakaraming alipin at sobra siyang pinagpala ng Diyos. Sobra siyang
sinamahan, pinagtagumpay, ginabayan ng Diyos. So meaning to say, napakahalaga pala sa harapan ng Diyos yung ating mga ginagawang ministry. Lahat ng ating ginagawa na hindi para sa kanino paman, hindi para sa atin, kundi kaya natin to ginagawa ay para sa Diyos. It is about ministry. Pero mahalaga, ginagawa natin to hindi para tayo ang maparangalan, kundi dapat ang Diyos na ating pinagmiministeryuhan ang napaparangalan sa ating buhay. At kapag nangyari yun, mga kapatid, ito yung madalas kong sinasabi sa inyo. Automatic. In the perfect time, in right time, yung provision, yung favor, yung blessing, ipararanas sa iyo, sa atin, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Like David. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Na itong ginagawa natin, patuloy na mag-level up, mag-level up, mag-level up. Hindi tayo manatili sa ganyang estado, kundi bagkos, patuloy pa natin maging masidhi. I-level up pa natin yung ating ginagawa para ang Diyos ang mag-glorify sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Wala pong karapatan ang kaaway na tayo ay manlupaypay, panlupaypayin, panghinawain sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Second point, the tools of ministry are prayer and scriptures, not marketing handbook. Ang pinakamabisa po na kasangkapan sa pagmiministeryo ay hindi po yung mga babasahin, yung mga libro, o ano pa man po na mga marketing handbook. Bagamat yan po ay kakailanganin po natin sa pagmiministeryo, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi po yan kailangan. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, ang pinakamabisa na kasangkapan or tools sa ating pong pagmiministeryo ay ang pananalangin at ang Holy Scripture. Ito po ang tunay na makapagbibigay po sa atin ng tunay na knowledge and wisdom sa harapan ng Diyos, at patuloy po tayong magiging tapat at mag-glorify natin ang Diyos kapag dito po tayo nagbabad at sa pananalangin. Kaya napakahalaga po nung tayo po ay laging may panahon at may oras na magbasa, makinig. Kamukha po ngayon sa oras na ito po yung part na tayo po kaya pumupunta ng church pag Sunday, dahil alam natin kapag Sunday, ito'y araw para sa Diyos. Pag Sunday, cancel lahat ang appointment. Pagkatapos natin sumamba, doon natin po pwedeng tanggapin ang mga appointment. Pero pag Sunday, dapat uunahin natin ang Diyos to glorify our God. Pag Sunday, dapat kung meron tayong pupuntahang okasyon, dapat ang pinaka-importanting okasyon ang uunahin natin. Alin po yun? Yung selebrasyon at pagsamba para sa Diyos. Pag Sunday, kahit may conflict, kahit merong pong hadlang, kahit po merong kang nararamdaman, kapag kaya mo rin lang tumayo at gumayak at pumunta sa bahay panambahan, tumayo at gumayak,
para i-glorify, sambahin ang Diyos. Kaya na po ay liyong-liyo po ako sa kwarto. Nung magbibihis na lang po ako ay sobra pong talagang umiikot po yung aking paningin. Ginawa ko po ay nahiga lang po ako at nagbili na po ako kay Eliza na ikaw na ang magturo anak kapag hindi ako nakababa. Yung anak ko po ay nakita ko ay gumagawa po ng message kanina. Napakahirap po no na on the spot gagawa ka ng message. Paano mong i-deliver yon? Kaya nung makita ko po yung anak ko na gumagawa ng message, kahit di pa maayos yung aking nararamdaman, sabi ko, nak, sige. Ako na magtuturo. Bababa ako mamaya. Nagpe-pray lang po ako kay Lord. Sabi ko, ipinili ko po, Lord, na makatayo. Actually po kanina ay umiikot pa rin po yung aking pong paningin. Pero ngayon po kahit paano nabawasan na. Wala pong dapat tayong maidahilan. Pwede na po ako kanina hindi magturo, hindi tumayo. Pwede ko na po ipahinga kanina yung katawan ko. Pero habang kaya mong tumayo, habang kaya mong mag-prepare, hindi mo yan gagawin para sa kanino paman. Gagawin mo yan for the glory of our God. At yun yung gustong-gusto na nakikita ng Diyos. Na kahit hindi mo na kaya, kahit parang hirap ka na, pero pilit kang tatayo at lalaban at ilalaban mo ang ministeryo na ginagawa mo hindi para sa tao but for our God, for the glory of His name. Naalala ko po yung mga anak ko nung nagkasakit. Mabigat po yung naging sakit ng aking anak na panganay. Pero pinilit ko pa rin po na iwan siya sa aking mga biyanan sa Pampanga para siya po ay bantayan at alagaan kasama ang aking asawa. Pero ako po'y bumalik sa Baliwag sa Bulacan para patuloy na tumayo at maghayag ng salita ng Diyos. Naalala ko po yung anak ko po na nakadextro sa bahay. Dahil hindi ko madala sa ospital dahil wala kaming pambayad sa ospital. Pinadextros ko lang po yung anak ko sa bahay sa isang nurse na kapatiran. Nakadextros siya. Linggo, iniwan namin yung anak namin nakadextros. May bantay lang siya para patuloy na sumamba at magpuri sa Diyos. Marami na po akong karanasan sa buhay na pwede po ako magdahilan na hindi patuloy pumunta ng church, patuloy na mangaral ng salita ng Diyos, na parang pwede kong sabihin, kailangan ko ng kalakasan. Kailangan ko ngayon ako ang palakasin. Pero sa panahon na kinanghihina at nanlulupaypay, patuloy po nagmi-ministry para sa Diyos upang magbigay ng kalakasan sa halip na dapat ako ang palakasin. Bakit ko po kinukwento po ito sa inyo? Sapagkat ito po isang buhay na pautoo na alam ng Diyos na sa oras na ito, darating tayo sa punto na ganito at dito tayo itetest ng Diyos. Dito masusubok ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa na pagmiministry, paglilingkod sa Diyos. Kung talaga bang ginagawa mo yan para sa Diyos o para sa tao.
Dumating sa point na paglilikod ko sa Panginoon, na ang natira po sa church ay yung aking pamilya na lang at isang pamilyang sumasamba sa Lord. Ang hirap ng ganong sitwasyon na nagpapastor ka, na wala ka ng pinangungunahan, pamilya mo na lang, at isang pamilya lang halos na sumasamba. But never tayong puminto na mag-ministry sa Diyos. Sapagkat ang katwiran ko, nagmi-ministry ko, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung napakasarap na balikan sa panahon ng ating paglilingkod, pagsunod sa Diyos. Kapag meron ka mga pinagdaanan na malulungkot, masasakit, mabibigat na sitwasyon, pero nagpapatuloy ka na pinararangalan mo ang Diyos, hindi ang sino paman. At dito po nalulugod ang Diyos sa buhay ng bawat isang taong naglilingkod para patuloy na parangalan ang Diyos. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, ang naging sandigan lang po para ako'y makapagpatuloy na makapag-ministry ay ang salita ng Diyos, ang Holy Scripture, at patuloy na manalangin. Kapag tayo po ay bumitaw sa pagbubulay-bulay, pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, at nanamlay na ikaw ay manalangin, magpasalamat, tumawag sa Diyos, kapatid, ay sad to say, yan ang magpapabagsak ng iyong mga ginagawa ng may pag-ibig sa Panginoon. Darating sa punto na mananamlay ka. Darating sa punto na susumbatan mo ang Diyos. Darating sa punto na manghihinayang ka sa lahat ng ginagawa mo sa Lord. Kasi nawalan ka na ng panahon sa pagbubulay-bulay, paikinig at pananalangin na may pasalamat sa Diyos. Ano po ang sabi ng Bible? In the book of Matthew chapter 24, verse 35, the Lord said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." So makikita po natin kung paanong binigyan diin ng ating Panginoon ang salita ng Diyos. Ang langit at lupa ay lilipas. Pero sabi ng Panginoon, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan, kailan paman. Kaya napakasarap po sa ating pong ginagawa na pagsunod sa Panginoon, pagmiminister, huwag tayong bibitaw sa Holy Scripture. Huwag tayong bibitaw sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Huwag tayong mananamlay, tatamarin, na makinig ng taimtim sa mga salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos, it is a very powerful, eternal, forever. Heaven and earth, sabi ng Panginoon, will pass away. But the powerful Word of God, makikita po natin sinabi ng Panginoon, never pass away. Mananatili ito magpakailan, kailan paman. Kaya mapalad po ang bawat isang mananampalataya, mapalad po ang bawat isang Kristiyano. Mula noon until now, sobra po ang pagkauhaw, pagkasabik sa pagbabasa, paikinig, pag-aaral sa salita ng Diyos. Because the tools of ministry are prayer and scriptures.
Ito po ang pinakamabisa na gamit, kasangkapan sa ating pong pagmiministry, sa ating pong pagsunod sa Panginoon. In the book of Joshua chapter 1 verse 8, the God said to Joshua, si Joshua po isang kabataang lalaki, isang binatilyong lalaki na naglilingkod sa Diyos during that time. Siya po yung successor ni Moises. Siya po yung alalay ni Moises. At nung si Moises po ay kinuha na po ng Diyos, he passed away. Ang hinirang po ng Diyos na magpapatuloy sa ministeryong ginagawa ni Moises ay ang kanyang dakilang alalay, sidekick, isang kabataang lalaki na walang iba kundi si Joshua. At ito po yung instruction ng Diyos kay Joshua nung siya po ay itatalaga na po ng Diyos bilang kahalili ni Moises. The God said in the book of Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tingnan niyo mga kapatid, iyan pong katagang iyan ay nagmula sa bibig ng Diyos. Iyan po ay personal na instruction ng Diyos kay Joshua. Napakaliwanag po ang instruction ng Diyos kay Joshua. Sabi ng Diyos kay Joshua, dili-diliin mo araw-gabi ang mga nakasulat sa aklat na yan. Meditate day and night. Ito po ang bilin ng Diyos kay Joshua, nahahalili kay Moises. Sapagkat kapag iyan ay lagi mong binabasa ng buong taimtim, buong puso, babaon yan sa puso mo, sa isip mo. At kapag lagi mo yang binabasa, araw at gabi, titimo yan ng malalim sa puso at isip mo. Hanggang iyan ay mai-apply mo na, maipamuhay mo na yung mga salita na yan na araw at gabi binabasa mo. At kapag yan ay naipamumuhay mo na, nasusunod mo na, sabi ng Diyos, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. The secret of prosperous and successful life comes the Holy Scripture. Ang matagumpay at pinagpalang buhay ay dito po pala nakasalalay, sabi ng Diyos kay Joshua. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ang salita ng Diyos ay tumimo sa isip at puso ng bawat isang tao. Hanggang isang araw para tayo po'y naging adik na sa pakikinig, pagbabasa ng kanyang salita. Isinishare mo na lagi, ipinapahayag mo na lagi, hindi ka nahihiya. Iba yung pakiramdam mo, nababago yung buhay mo, lumalayo ka sa masamang grupo, masamang barkada. Unti-unti mo nang ginagawa yung mga nababasa mo, yung napapakinggan mo. At ito magiging dahilan ng biyaya, kagandahang loob, pagpapala ng Diyos ay ipaparanas na po sa ating lahat. Sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Kaya pansinin niyo po, lahat ng mga kabataan, kalalakihan, kababaihan, katandaan, na totoong natimo ang salita ng Diyos sa isip at sa puso. At totoong ipinamumuhay niya. Pansinin niyo po mga kapatid, lahat
ng mga Kristiyanong iyan ay sobrang pinagpapala ng Panginoon. Pinapatnubayan ng Diyos, sinasamahan ng Diyos, ibinibless ng Diyos. Bakit? Kasi iyan ang kaniyang pangako. Kaya kung gusto po nating lalong mag-prosper, maging successful sa lahat ng ating pangarap sa buhay, lagi lang natin unahin ang Diyos. Through His Word and also through prayer. 1 Timothy chapter 4 verse 5, for it is made holy by the word of God and prayer. Magkasama po. Ang lahat ay magiging banal. Ang lahat ay malilinis. Ang lahat ay lilinisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya walang taong marumi, walang taong masama ang hindi kayang linisin, hindi kayang maging banal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Scripture at ng panalangin na may kapakumbabaan. Ito ang tunay na sagot sa lahat ng bawat isa po sa atin na may karumihan, may kasalanan, maraming minanang kasalanan, maraming ginagawang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panalangin. Lahat ay po pwedeng maging malinis, lahat ay po pwedeng maging banal, sapagkat ito ang pinakamabisa na kasangkapan o sandata sa ating ganap na paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Third point, the power of ministry is the Holy Spirit, not programs. Ang kapangyarihan po ng pagmiministeryo at paglilingkod ay hindi po ang mga programa, kundi po ang gabay at patnubay at pagkilos ng banal na espiritu na hindi nakikita. Sa pamamagitan po ng ating paglilingkod, ng ating pagmiministry, kapag ang banal na espiritu po ay kasama natin, kapag ang banal na espiritu po ay pinangungunahan tayo, ito po ang gagalaw, ito po ang kikilos, ito ang gagalaw po at magbibigay ng himala kung bakit po tayo nakakaranas po ng mga favor, kung bakit po tayo nakakaranas po ng mga kabutihan mula sa Diyos, kung bakit po tayo nakakaranas po ng mga tagumpay sa buhay. Hindi po dahil sa bawat isa po sa atin, kundi dahil po sa pamamagitan ng kapangyarihan at galaw ng banal na espiritu. Kung bakit po merong mga gumagaling, kung bakit meron po mga answer prayer, hindi po dahil sa bawat isa po sa atin, kundi dahil sa galaw ng banal na espiritu. Kaya ang kapangyarihan po ng paglilingkod ay hindi po dahil sa karunungan, galing at husay, kundi dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Holy Spirit po ang siyang iniwanan ng ating Panginoon sa Kristo nung siya po'y muling nabuhay at bumalik sa langit. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang papatnubay sa inyo, magpapaalala sa inyo, magtuturo sa inyo, walang iba kundi ang Espiritu na hindi matanggap ng sanlibutan na sumasa inyo. Kaya po mga kapatid, pakanasain po natin ang banal na Espiritu na sumasa atin, ay patuloy po natin mabigyan ng kaluguran. Sapagkat sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, nakasama po natin at sumasa atin, siya po ang gagalaw at kikilos sa mga bagay na hindi natin kaya, pero walang bagay na mahirap sa Espiritu ng Diyos. In the book of Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in other tongues, and the Spirit gave them utterance. Ito po yung panahon na wala na po ang ating Panginoon Kristo, siya po'y bumalik na po sa langit. Tapos po siyang muling mabuhay, nanatili pa po siya ng 40 araw, at pagkatapos po ng 40 days, siya po'y namaalam sa mga unang mananampalataya. At yung kanyang pangako na sila po ay iiwanan ng isang papatnubay, ito po yung banal na Espiritu na habang sila ay sama-samang nananalangin, kasama po ang mga mananampalataya, ang mga alagad, ang mga disciples, bumaba sa ulo po nila ang parang dilang apoy. Mababasa po yan sa Acts chapter 2, verse 4. At dito po ang bawat isa po ay nakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe na hindi naman po nila alam sabihin, pero naiintindihan po ito ng mga iba't ibang lahi. At dito po pinatunayan na yung banal na Espiritu ay pinuspo sila ng banal na Espiritu. At dito po nagpasimula yung mga alagad ay nakapagpagaling ng mga may sakit, mga pilay, mga inaalihan ng masamang espiritu dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kapangyarihan po ng pagmiministeryo ay wala sa pinag-aralan, wala sa karunungan, wala sa galing at husay. Ito po'y dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po sa church na ito, mga kapatid, napakarami na po mga panalangin ang tinugunan Diyos sa pamamagitan ng galaw ng banal na Espiritu. Napakarami na pong mga sakit na malulubha ang pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu, hindi tayo ang nagpapagaling dahil lang sa ating pananalangin, lumuluhog ang banal na Espiritu at siya ang gumagawa ng himala. Marami na pong prayer request dito po sa lugar na ito at tayo po'y dumulog sa Diyos sa pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinugon ng Diyos. Dahil kasama natin ang Diyos at ang Kanyang Espiritu sa ating pong sama-samang paglilingkod. Pwede po ba natin alayin ang the best clap offering ang Panginoon? Napakahirap po na tayo po ay nagpapagod lang. Nagpapagalang sa lugar na ito pero ala naman pala ang Espiritu ng Diyos. Yun po yung pinakamabigat, parang ritual lang. Pero napakasarap. In all our sacrifices, in all our serving God, pero nandoon po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, yun po yung pinakamasarap na ma-experience. Sapagkat maiiyak ka, maluluha ka, papawiin ng Diyos yung mga pagod mo, papawiin ng Diyos yung mga lungkot mo, papawiin ng Diyos yung mga luha mo, kasi kapag nakita mo at naranasan mo ang galaw at pagsama ng banal na Espiritu, worth it ang lahat ng ating ginagawang pag-minister. Praise God. And then, next point, the model for ministry is Jesus Christ, not a corporation or a man. Ang modelo po dapat ng ating paglilingkod, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po dapat ang tutularan natin, mga kapatid. Papaanong merong kang iniidolo na artista, ginagaya mo yung pananamit, ginagaya mo yung pagkasalita, ginagaya mo yung kanyang buhok, ginagaya mo yung kanyang galaw dahil idolo mo siya. Pero sa ating pong paglilingkod as a Christian, as a believers, ang ating pong dapat model, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po, sa bawat isang church, kapag ang bawat isa po sa atin, babalikan po natin ang tunay pong modelo, walang iba kundi si Jesus, wala pong magiging conflict. Wala pong magiging gulo. Wala pong magiging away. Bakit po? Kasi po si Jesus, grabe po. Sinampal, dinuran,
sinuntok, pinalo, nilatiko, ipinako sa krus. Pero ni isang salita, isang word, walang binitiwan para sila'y sumpain at hilingin sa kanyang ama na parusahan ng lahat na nagpahirap sa kanya. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 6 to 11, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po yung verse na ito sa Philippians chapter 2 verse 6. Ano sabi? Kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos Ama. Hindi po siya tao lang. Siya po ay Diyos. Binanggit po yan ng Biblia. Kaya kung makakarinig po kayo ng pangangaral, may mga makakausap po kayo ng mga tao na nagbabasa ng Biblia, na sasabihin sa inyo si Jesus ay tao lang, period. Mali po. Totoo po na ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Totoo po siyang tao, pero hindi po natatapos doon. Bago siya naging tao, meron siyang pinagmulan. At ang kanyang pinagmulan ay yung kanyang pagiging Diyos. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatang niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak na siyang tulad ng isang karaniwang tao. Pansinin niyo mga kapatid, yung pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoon. Sa langit, nakaupo sa trono, pinaglilingkuran ng mga anghel, binibigyang pugay, pagdating sa lupa, pinanganak sa isang kadusta-dusta na sitwasyon, naging alipin, namuhay na parang isang pangkaraniwang tao. Kaya siya po talaga yung dapat maging modelo po natin. Ang tao kapag may narating sa buhay, ang tao kapag nakatapos ang pag-aaral, ang tao kapag meron na pong degree holder, ang tao kapag marami na pong na-achieve sa buhay, hindi na po siya ma-reach, hindi na po siya maabot. Ang tao kapag sobrang pinagpapala, ang tao kapag napakarami ng pera, ang tao kapag napakarami ng maipundar, di mo na siya makausap. Pero si Jesus, siya ang may-ari ng buong sanlibutan at buong universe, bumaba sa langit, namuhay na parang isang pangkaraniwang tao. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon ang tunay pong great model sa ating pong pagmiminister sa Panginoon. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamagaling, hindi siya nagmamapuri. Masyado po niyang inilevel down ang kanyang sarili. Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos Ama. Grabe po ang ating Panginoon. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Yung pagiging masunurin ng ating Panginoon until His death on the cross. Tayo po hanggang saan po ang ating pagiging masunurin sa Diyos. Minsan po may hangganan yung ating pagiging masunurin sa Diyos. Pero ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan sa krus, naging masunurin siya. Kaya kung talaga po ang magiging model lang natin ay ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan, wala pong bibitaw sa atin. Hanggang sa kamatayan, tayo po'y magpapatuloy na nagpupuri, nagpaparangal, nagmi-minister sa Panginoon without complaint. Di tayo magrereklamo. Kahit nahihirapan, napapagal,
kahit nagtitiis, magpapatuloy tayo gaya ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus Christ ang ating ginagawang model, idol sa ating pagsunod sa Diyos. Nakalulungkot, maraming Kristiyano sa iba't ibang lugar. Wala na, bumitaw na, huminto na, nanlamig na sa iba't ibang kadahilanan. Pero si Jesus, pinagtawanan, kinutya, sinampal, inulos, pinalo, nilatiko. Hanggang sa kamatayan, pinagtatawanan, kinukutya. Hanggang sa huling sandali, kinukutya siya. Pero ang lumabas sa bibig niya, ang isang huling wika na lumabas sa ating Panginoong Jesus nung bago sa mamatay sa krus. Ama, huwag niyo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe ang ating Panginoon. Ang panalangin niya sa mga taong nagtatawa, umukutya, bumubuska, sumampal, umulos, lumatiko, ay inihihingi niya ng tawad yung mga taong ito. Sa kabila na sobrang hirap, sakit, kirot ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya kung ito lang po talaga ang magiging modelo ng bawat isang mananampalataya, papaanong mag-aaway-away, papaano magkakaroon ng conflict, papaano tayong hihinto, papaano tayong lulubay, papaano tayo magrereklamo, papaano tayo magtatampo, papaano tayo magtatanim ng galit kapag si Jesus Christ ang naging totoong idolo natin sa pagsunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, we hope and I believe in the name of Jesus Christ, lahat po tayo rito ngayon, even ang mga nanonood sa social media, ang mensaheng ito ay matimo sa puso at isip natin. Na lahat ng ating ginagawa, darating sa point na masasaktan ka, malulungkot ka, mapipighati ka, pero yan, wala iyan sa pinagdaan ng lungkot, tiniis, napighati ang ating Panginoon, nahirapan hanggang sa pinatay siya. But never siyang sumuko at nagreklamo sa Ama. Pagko sabi niya, bago siya mamatay, it is finished. Tapos na. At ang sabi niya, Ama, sa iyo ko itinatagubili ng aking espiritu. Alam niyo po yung salita na yon? With high honor, with high respect, hanggang sa huling sandali, itinagubili ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa Ama, sapagkat ramdam na niya na mapupugto na yung kanyang hininga, mamamatay na siya. Napakasarap po na dumating sa point ng buhay natin na mula sa simula hanggang sa huling yugto ng ating buhay, naramdam na po natin mamamatay tayo, pero sasabihin mo, Lord, it is finished. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yung mga tao na nagbigay sa akin ng pighati, lungkot, sakit, Panginoon, sa aking paglisan, gabayan mo sila, ingatan mo sila. At ako po, Lord, ay nakahanda na ay makipagkita sa inyong kaharian. Napakasarap po na dumating sa point ng ating panalangin, na lahat tayo, ito yung ating panalangin, na sa huling sandali, wala kang galit, wala kang hinanakit, wala kang sakit ng kalooban, pagkos nagre-release ka ng pagpapala sa lahat ng mga tao na nakagawa sa iyo ng hindi maganda. At binabanggit mo, tinapos mo yung dapat mong takbuhin. It is finished. Sama-sama po tayong tumayo.
Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Mga kapatid, ganyan po kadakila ang ating Panginoon sa Kristo. Napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat sa lugar na ito, totoong Diyos at totoong Panginoon tagapagligtas ang ating nakilala. Meron tayong Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay para sa ating lahat. At sa oras pong ito mga kapatid, ating pong natunghayan ang mensahe about what is ministry. Ano nga ba ang pagmiministeryo? Ano nga ba ang paglilingkod sa Panginoon? Bago po ako magtapos, nais ko pong iwanan sa inyo ang conclusion na ito. In the book of Malachi chapter 3 verse 18, the Almighty God, He said, in the book of Malachi 3:18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. My beloved brethren, makikita po natin na binanggit ng Diyos sa huling sandali, sa huling panahon, sabi ng Diyos, muli niyang ipakikita ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong nagpapakasama at ng mga taong nagpapakabuti. Na mga taong ayaw maglingkod sa Diyos at ang mga taong nagnanais at naglilingkod sa Diyos. Ipakikita niya ang napakalaking pagkakaiba. In the name of Jesus Christ, we hope tayong lahat ngayon na narito, even ang mga nakatune in sa FB live streaming, sa social media, we need to decide na tayo patuloy na lumakad sa isang matuwid na pamumuhay patungo sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. At the end of the day, ang pangako ng Diyos, ang pagpapala, ang favor, ang provision, ibubuhos ng Diyos sa bawat isang babae at lalaki na namumuhay at naglilingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang pangako ng Diyos.